5 taglamig ang nagpayaman kay Dylan. Ako ang nagmamaneho sa masasamang ruta at nagpapanatili sa mga kliyente. Nang gabing yon, binura niya ang pangalan ko sa harap ng sarili kong driver. Tinawag niya itong istruktura. Tinawag ko itong pagnanakaw. Ward Arctic Freight. Binuo ng pamilya. Pinoprotektahan ng pamilya. Nasaan si Cole? Sa mahalagang papeles. Pangalan ko rin yon. Hindi sa mga palatandaan ng pera. Ang kumpanya ay kumita ng halos $2 milyon. Ang bahagi ko sana ay para sa pugon ng nanay ko, sa bubong niya at sa tunay kong stake. Binigyan ako ni Dylan ng 20,000 bilang bayad. Hindi ito personal, Ethan, istruktura ito. Binago mo ang pangalan. Itinama ko ito. Baka ang second na iyan ang magtatakbo sa pugon ng nanay mo ng isa pang buwan. Ang isang away ay matatapos sa loob ng ilang minuto. Ang isang kumpanya ay maaring sumira sa kanya sa loob ng maraming taon. Walang kumipilit sa iyo, Ethan. Pero kung tapos ka ng maging maasahan, dapat kong sabihin sa kliyente ngayon. Ikarga ang trek. Lumang trek, huling ruta, malinis na bintana ng panahon. Gusto ni Dylan na mag-isa ako bago dumating ang bagyo. Pinaplano na niya ang aksidente. Ihanda ang unit ito, gamitin ang lumang gulong. Luma na ang gulong, masama ang amoy ng gasolina. Ang ulat ng panahon ay masyadong maalon para sa koridor na iyon. May naghanda sa truck na ito para bumagsak. Sino ang nag-clear sa shop ng truck na ito? Ginawa nila. Aling shop? Pinirmahan yan ni Dylan. Hindi yan shop. Ini-inspeksyon mo ba ang truck? In-inspection Para ng may truck. dahilan kang umalis, o naghahanap ka ng dahilan para umalis. Mali ang gasolina. Mas malala ang gulong. Pangitingnan ang bawat truck bago ang bagyo. Mas alam mo yan kaysa kanino man. Alam ko kung ano ang masama. Walang gustong patay na driver, Ethan. Pero ang kliyente ay gusto ng taong nagtatapos. Kung gayon, tumigil ka sa pagsasalita. Maasahan pa rin, magaling. Hindi niya kailangang utusan ako. Alam niya kung ano ako. Tinapos ko ang gabiyahe. Iyon ang tali na ginamit niya. 10 milya, umubo ang makina. Bumaba ang presyon ng gasolina. 3 gulong ang humila ng mali sa yelo. Tapos namatay ang radyo. Dylan, pinitas ang radyo, masamang gasolina, maling gulong, maling weather window. Iyon ay isang planong pagpatay na may dispatch number. Dumating ka para manood. Gusto ni Dylan ng patay na driver at malinis na kwento. Si Ethan ay bumigay sa ilalim ng pressure. Iniwan niya ang karga. Sa 30, ang tulog ang unang pumapatay. Manhid ang aking gadaliri. Ang aking telepono ay may 3%. Patay na ang makina. Kaya chinek ko ang fuel line. Ma, kung hindi ako makabalik, huwag mong hayaang magsalita si Dylan sa libing ko. Sinave ko ang mensahe. Tapos sinave ko ang baterya. Ang kalsada ay para lang sa mga tapat na tao. Pero ang mga tapat na tao ay chinecheck pa rin ang kanilang gasolina. Namatay ang tatay ko dahil sa takot sa boss, pero sa maintenance cost. Si Dylan, perhong decision. Ngayon, alam ko na kung saan titingnan. Fuel line muna, baterya pangalawa. Hindi para sa kanya. Chinek-check niya ang filter na nasasakal. Gumawa ng bypass gamit ang kutsilyo at clamp. Pangit na ayos, kailangan lang gumana minsan. 1 milya pa, iniwan ako ni Dylan para lamigin. Bumalik ako na may frostbite, sirang track at ebidensya. Inaasahan ni Dylan na nawawala ang driver. Bumalik ako kasama ang track. Bumalik ako kasama ang putol na kable. Bumalik ako na may frostbite. Kailangan niyang ipaliwanag ang lahat ng tatlo. Ethan, akala namin iniwan mo ang kargamento. Subukan ulit. Hindi ko kailangan ng talumpati. Ang kable ang nagsalita. Alam mong bawat driver na ang putol na radyo ay nangangahulugang isang bagay lang. May ayaw ng rescue call. Wala kang mapapatunayan. Hindi ngayon. Ang mga lalaking tulad natin ay nabubuhay sa pagiging kapakipakinabang. Huwag mong ipagkamali ang survival sa kapangyarihan. Alam mo mga kapakipakinabang na tao kung ano ang halaga ng bagay. Alis ka ng walang dala kundi lamig at pagmamataas ng super. Mas mabuti yan kaysa manatili sa magnanakaw. Tapos ka na. Hindi, nagsisimula pa lang ako. Sa'yo na ang bakuran, sa akin ang kalsada. Nasa kay Dylan ang mga permit at opisina ng trek. Nasa isip ko naman ang mga ruta. Nasa akin ang atensyon ng mga super. Mukhang patay na si Lazarus. Luma ang frame pero tuwid. Magaspang ang makina pero buhay. Kailangan ng ayos ang gagulong. Kaya kung ayusin yan. Huwag mong sabihing tinitingnan mo yan. Umiandar ba yan? Umuubo yan, iniinsulto ka, at baka gumalaw ng 10 kalampakan. Kung gusto ka niya. Sapat na, may $2,000 ako. Nagkakahalaga si Lazarus ng $1,450. Overdue na ang bayarin sa pugon ng nanay ko. Kagaguhan ang pagbili ng truck na yan. Ganoon ako tumigil sa pagiging super ni Dylan. Patay na yung truck na yan sa loob ng 3 taglamig. Kung gayon, alam niya ang nararamdaman ko. Pangit siya, maingay at kalahating patay. Kaya natural lang na magkasundo kayong dalawa. 6 na beses bago umandar sa una. Halos hindi gumagana ang hater. Mahina ang kaliwang headlight. Umiandar ang makina ng 10 segundo. Sapat na yan para sa unang trabaho. Pangalanan mo muna siya. Ang mga truck na ganyan ay kailangan ng respeto. Lazarus.
May 12 akong sugatang lalaki, isang kalsadang nagsasara, at bawat malaking kumpanya ay takot sumagot sa telepono. Independent ka ba o walang trabaho lang? Ipadala ang address. Ang una kong trabaho ay walang puwang para sa pagkakamali. Plasma ng dugo, surgical packs, antivenom. 12 sugatang manggagawa, kailangan nila ito bago sumikat ang araw. Bawat malaking kumpanya ay tumanggi sa biyahe. Nagbigay iyon sa akin ng pagkakataon. Sino ang tumanggi? Lahat ng may fleet at abogado. Mas kaunting trapiko. Dapat nasa klinik ka. Ikaw ang tumawag sa driver. Hindi ko kailangan ng bayani. Kailangan ko ng isang hindi naninigas sa ilalim ng pressure. Kung gayon, ikarga ang track. Magaan ang nakahon. Mabigat ang deadline. Kung nabigo ako, nawala ang kanilang pagkakataon. Kung nagawa ko, may pangalan ako. Hindi, ang bagay na iyon ay dapat magligtas. Ako. Kung bumalik ka, hindi kita sisisihin. Tatawag ako kung bumalik ako. Walang tawag, ibig sabihin gumagalaw pa rin ako. Nagsara ang kalsada ng 3. Kailangan dumating ang gamot bago sumikat ang araw. Mahina ang init at masama ang headlight ni Lazarus. 2 beses kong chinek ang mga kadena, tapos nagmaneho ako. Tingnan natin kung ano ang kaya mo, babae. Ang black ice ay bumibitak bago bumukas. Pinanood ko ang gali niya. Nanginginig ang gagulong at ang bigat ng trailer. Masisira ito sa bilis. Ang takot ang magpapalubog sa amin. Pinanatili kong mababa at matatag ang makina. Malambot na paa, Lazarus, mahinang puso. Naghihintay si Vince sa kabilang pampang. Wala siyang panali. Walang emergency beacon. Tanging telepono lang sa aking track, na nagsabi sa akin kung sino ang nagpadala sa kanya. Tumatawid talaga siya. Mabuti. Ipagpatuloy ang pag-record kapag lumubog siya. Unang bumaba ang likurang ehe. Dahan-dahan kong inalis ang paa sa gas. Ang umikot na gulong ay magpapalawak sa yelo. Ang mababang GR ay nagbigay ng kapit kay Lazarus. Isang malinis na hilalang ang mayroon kami. Dahan-dahan, huwag labanan. Diretso kong hinawakan ang manibela hanggang sa huling segundo. Pagkatapos ay ginamit ko ang bigat ng trailer para paikutin kami palabas. Ang likuran ay lumampas ng mga 3 talampakan. Nananatiling nakakandado ang gamot. Mas mahalaga iyon kaysa sa track. Hindi masama para sa isang patay na babae. Hindi tinanong ng doktor kung luma ang iyong track. Tinanong niya kung narito ang gamot. Nabuhay ang mga tao. Nabayaran ako. Naging totoo ang Coal Ice Logistics. Sino ang nagmaneho nito sa lawa? Siya. Kumpanya? Ano? Coal Ice Logistics. Ang trabahong yon ay nagbayad ng $18,000. Unang binayaran ang iyong bill sa pugon. Ang bonus ay sumakop sa mga pag-ayos. Ang paghahatid ay naglagay ng aking pangalan sa sistema ng oil field. Nakita ni Dylan ang invoice sa bago ko pa manisingil. Ethan, naipasok na ang bayad para sa pugon. Ayos ka lang ba? Nagtatrabaho ako, ma. Hindi ikaw ang pinakamura, Ethan. Kaya nga ikaw ang tinawagan ko. Sa susunod, ako muna ang tawagan mo. Nireport ka ni Dylan. Mabuti, ibig sabihin pinapanood niya ako. Nag-file ng reklamo si Dylan bago pa sumikat ang araw. Hindi autorisadong paggamit ng daanan. Illegal na kargamento. Panganib sa kaligtasan ng publiko. Ginamit niya ang bawat parirala na formal ang tunog. Ethan Cole, Depende kung sino ang nagtatanong. may hawak akong reklamo na nagsasabing naghatid ka ng iligal na kargamento kagabi. Say Ward, Hindi ka mukhang nagulat. pagod lang ako, hindi bobo. Ipinadala ni Grace ang mga log ng pagtanggi. Tanggihan ni Ward ang biyahe. Inihatid ko ito. 12 manggagawa ang buhay. Dahil sa reklamong yon, tiningnan ni Nora sa Dylan. Tanggihan ng Ward Arctic Freight ang biyahe. Inihatid ito ni Ethan. 12 manggagawa ang buhay dahil sumagot siya. Tanggihan ni Ward ang biyahe. Inihatid mo ito. Bakit kanila i-report? Ipinahiya ko ang maling tao. Mabilis kang gumawa ng kaaway. Tumigil na akong magdala sa kanila. Gusto akong ipasara ni Dylan. Nagsimula siya ng investigasyon. Tinanong ni Nora ang tungkol sa reklamo. Tapos tinanong niya kung bakit tinanggihan ni Ward ang medical run. Walang malinis na sagot si Dylan. Dapat siya ang pinasara. Pabaya ang anak ko. Nagiging kapaki-pakinabang sa Ethan samga may pera. Alam ko kung aling problema ang mas mahirap ayusin. Marla, may problema tayo sa permit. 6 na taon nagmenho si Caleb Ross para kay Ward. Alam niya ang bawat kapalpakan at bawat nawawalang storm bonus. Dumating siya dahil hindi na pinapansin ni Ward kung nakakawi pa ang driver. Gusto kita, ayoko lang mamatay ng walang bayad. Makatarungan. Iyon na. Ikaw ang lumapit sa akin. Hindi ako ang lumapit sa iyo. May limitasyon sa temperatura ang kargamento. Kapag bumaba sa tolerance, mamamatay ang rig. $250,000 kada oras. Ang numerong yon ang nagpapabait sa lahat. Kung bumaba sa tolerance ang bahaging iyon, mamamatay ang rig. Kung mamamatay ang rig, mawawalan sila ng $250,000.
Palagi mong pinipili ang mga masaya. Kapag lang may bayad. Ayoko na sa trabahong ito. Nakita ni Dylan si Caleb sa passenger seat ko. Mas kinatakutan niya iyon kaysa sa invoice. Ang pera ay bumabalik. Nag-usap ang mga driver at nagsisimula na silang mag-usap tungkol sa akin. Sumasama ka na sa kanya ngayon? Tapos na akong magmeneho. Para sa isang taong inuna ang pera bago ang buhay. Pagsisisihan mo yan, umalis ka sa daan ko. Isang lana lang ang bukas sa White Mountain. Tinulak ng hangin ang trailer mula sa kaliwa. Hinihila ng bigat pababa. Mabilis na pagwawasto, gugulong kami. Dahan-dahan kong inikot ang manibela. Nagiging malapit na ang bangin. Karaniwan naman. Palagi ka bang kalmado o sira ka na? Ang balikat ng kalsada ay 6 na pulgada lang ang lapad kaysa sa gulong ko sa harap. Mukhang malambot ang snowpack sa labas. Kailangan manatili ang trailer sa pakyat. Isang matinding liko, gugulong kami. Hindi kakayanin ng lumang truck ni Cole ang White Mountain. Maghanda ng recovery queue. Hindi kami kayang hawakan ng balikat ng kalsada. Kailangan lang nitong humawak ng sapat na tagal. Nagbago ang tensyon ng kadena sa kalagitnaan. Mas matindi ang kagat ng kaliwang bahagi kaysa sa kanan. Binawasan ko ang throttle. Masyadong maraming lakas, kakalas ang likuran. Nanatili si Lazarus sa balikat ng kalsada. Para sa talaan, ang kumpanya mo ay walang kwenta. Hindi ka pa hired. Kung mabuhay tayo, hihingi ako ng danger pie at emotional damages. Bumaba ang karga sa ibaba ng tolerance. Kung nagyelo, titigil ang rig. Kalahating milyon kada oras. 6 na executive ang tumatawag kay Grace. Mayroon akong isang trek at masamang init na wala namin. Hindi pa. Nagyelo na yan. Tapos pinainit namin. Hindi nailigtas ng hater ang kargamento. May init pa rin ang tambutso. Naglagay ako ng hose sa ilalim ng trailer at binalot ang linya ng foil. Pangit na ayos pero gumana. Saan mo natutunan yan? Noong taglamig na muntik nang mamatay ang tatay ko. Ang pangit naman ng klase na yan. Pero yon ang pinakamaganda kong klase. Dumating ang piyesa ng nasa loob ng tolerance. Nananatiling gumagana ang track. Ang trabaho ay nagbayad ng $42,000. Idinagdag ni Grace ang coal sa listahan ng mga ginustong emergency vendor. Nawala kay Dylan ang account ng track. Ibinenta sa akin ni Dylan ang kumpiyansa. Ibinenta mo sa akin ang resulta. Hindi kailangan ng resulta ng talumpati. Idinagdag niya si Ethan. Laging lumalabas ang masamang maintenance. Sa mga kalsadang yelo, mabilis itong lumalabas. Ang mga track ng ward ay may nagyelong linya ng preno. 2 unit ang hindi nakapag-dispatch. Sinisinidilan ang mga driver. Nagyelo ang preno, boss. Kung gayon, painitin mo yan gamit ang sweldo mo. Hindi ganyan gumagana ang preno. Kung gayon, baka hindi ka na rin magtrabaho. Hindi naabot ng ward ang delivery window. Nakatenga ang track. Ang shutdown time ay nagkakahalaga ng $60,000. Nagdala si Dylan ng mga dahilan. Tinawagan ako ng kliyente bago pa matapos ang shutdown time ni Dylan. Nagkakahalaga ka sa akin ng $6,600. Lahat ay naapektuhan ng panahon. Nakakatawa, naihatid ni Cole ang kanyang kargamento. MR Cole, available ka ba para sa emergency freight? Hindi ko ninakaw ang kliyente ni Dylan. Naihatid ko nang bumagsak ang ward. Naalala ng mga kliyente kung sino ang nagpahirap sa kanila. Naalala rin nila kung sino ang nag-ayos nito. Iyon ang ayaw ni Dylan. Sila ang mga kliyente ko. Bago pa niya matutunan kung paano baybayin ang invoice. Kung gayon, igilan mo na ang pag-iyak na parang lalaking nawalan ng mga ito. Kung gayon, sisiguraduhin kong hindi matatapos ang susunod niyang delivery. Hanapin ang kanyang fuel stop. Ang masamang gasolina ay mukhang masamang kapalaran. Kaya gusto ito ng mga duwag. Walang saksi, walang basag na bintana. Isang truck lang na namamatay malayo sa tulong. Walang personalan, Cole. Ubo ng 2 beses ang makina. Bumaba ng husto ang fuel pressure. Umilaw ang filter light. Nasa ice bridge kami. Iyon ang pinakamasamang lugar para mawala ng kuryente. Pakiusap, sabihin mo sa akin na normal lang yan sa lumang truck. Hindi. Itim ang filter. Hindi ganoon ang dumi sa kalsada sa isang biyahe. Ito ay pananabotahe. Nilason ni Dylan ang gasolina ko. Alam na alam ni Hank kung ano ang yaw-krede. Madumi ang gasolina na yan. Gaano kadumi? Madumi na parang may gustong makita kang patay sa taksibol. Nababali na ang tulay. Barado ang filter. Itinulak ng hangin ang trailer patagilid. Meron kaming mga 10 minuto. Pinalitan ko ang filter sa yelo. Isang araw, tatanggihan mo ang isang trabaho. Hindi ngayon. Palagi mong sinasabi yan, kaya tigilan mo na ang pagtatanong. Manhid ang aking gadaliri. Ibinangga ko ang mga ito sa frame para maramdaman muli ang sakit. Ang sakit ay nangangahulugang may kontrol pa ako. Pinalitan ko ang filter at pinadaloy ang linya. Pagkatapos ay nanalangin ako na gumagana pa rin ang bomba. Ang driver na sinisisi ang lamig ay patay na. Ayusin muna ang problema, pumasok mamaya.
mamaya na lang. Ang istasyon ay may kliyente pa rin. Sapat ang bayad sa trabaho para sa bagong sistema ng pagsasala. Sinubukan ni Dylan na pigilan si Lazarus. Ipinakita niya sa akin ang kanyang kahinaan. Bawat attack ay nagiging pag-upgrade. Nailigtas mo ang init namin. Mas kaunti ang galit ko sa iyo kaysa sa galit ko sa pagyayelo. Yan ay pag-unlad. Iyan ay mga salita, tao. Isang trek ay nangangahulugang nakaligtas. Dalawang trek ay nangangahulugang may kompetisyon sa Dylan. Ang pangalawang rig ay mas mahal kaysa sa gusto ko. Binayaran ko ang down payment gamit ang pera ng White Mountain. Pagkatapos ay sinabi ang iba para sa bubong ng iba. Hindi siya mas maganda kaysa kay Lazarus. Ang magagandang trek ay hindi mas malaki ang bayad. Sino ang nagmamaneho nito? Ikaw. Binayaran ni Dylan ang driver ng sapat lang para manatiling gutom. Kailangan ko sila na tapat, bihasa at buhay. Kaya isinulat ko ang profit share sa kontrata. 3 beses binasa ni Alice ang pahina. Hindi pa siya nakakita ng boss na gumawa niyan. Sinusubukan mo ba akong gawing tapat o payakin ako? Isa sa panganib mo ang buhay mo, maghahati tayo sa kita. Hindi ganyan magsalita ang mga boss ng kargamento. Kung gayon, magiging kakaiba ako. Bakit hindi ka muna bumili ng bagong Amerikana? Bubong muna ng nanay ko. Pinagtawanan ni Dylan ang Lazarus. Hindi niya pinagtawanan ang pangalawang trek. Isang lumang trek, pwede lang balewalain. 2 trek, kailangan ng sagot. Nakita ng mga kliyente ni Ward ang dalawa. Hindi iyan fleet. Hindi. Ang mga driver ang gumagawa. Hindi umalis ang mga driver dahil bastos ang boss. Umalis sila dahil sa sirang preno, nawawalang sweldo at hindi bayad na biyahe sa Baguio. Lahat ng 3 ay nasa Ward. Nagdala sila ng mga resignation letter. Nagdala rin sila ng mga kwento. Pinabiya ako ni Dylan na may sirang preno. Binawasan niya ang bayad mo sa Baguio at kredito sa katapatan. Kung lilipat kami, makakawi ba kami ng buhay? Yan ang unang trabaho. Dumating si Dylan para sa ari-arian. Ganoon niya tiningnan ang mga driver bilang mga unit. Mga pangalan sa schedule. Nakalimutan niyang may mga pa ang mga pangalang iyon. Pwede silang umalis. Ang mga lalaking iyon ay pag-aari ng kumpanya ko. Hindi pag-aari ng mga kumpanya ang mga tao. Sa tingin mo ililigtas ka niya? Halos hindi niya mailigtas ang kalawangin niyang truck. Nakakatawa. Ang kalawangin na truck na iyon ay mas maraming inuwing tao kaysa sa iyo. Nawalan si Dylan ng mga driver sa isang umaga. Iyon ang nagpawalang bisa sa kanyang mga ruta. Nawalan siya ng tiwala sa kliyente. Higit sa lahat, pinatanong ko ang mga driver. Ang mga tanong ay pumapatay sa masasamang kumpanya. Bawat kalsada na dinadaanan mo ay akin dati. Hindi mo pag-aari ang kalsada, Dylan. Nagrerenta ka lang ng espasyo dito. Sisiguraduhin kong walang mag-i-insure sa'yo. Subukan mo ang papeles. Hindi gumana ang kalsada. Kayang patayin ng insurance ang isang kumpanya nang hindi hinahawakan ang track. Walang pulisya, walang kontrata. Walang kontrata, walang fleet. Alam ni Dylan yan. Kaya ginamit niya si Marley. Ayan na. Papatayin tayo ng papeles. Mas mabagal pumatay ang papeles pero nakakamatay pa rin. May kilala akong risk assessor. Ayaw niya sa suhol at masamang maintenance. Magugustuhan niya tayo. Bumabagsak ang mga lumang track kapag tinatago ng may-ari ang problema. Naitala ko ang bawat pag-ayos. Fuel system, kadena, preno, emergency kit. Pangit tingnan sa Lazarus. Pero malinis ang papeles niya. Luma ang mga truck mo, ako rin. Sa taon ng kalsada, ayos lang ang luma. Ang pagsisisi ay hindi. Mas maganda ang papeles niya kaysa sa karamihan ng kasal. Sinubukan ni Dylan na patayin ang insurance ko. Ang inspeksyon ay nagbigay sa akin ng pinakamataas na emergency score. Sa koridor, binuksan ng sistema ang listahan ng Regional Emergency Vendor. Ang panggigipit niya ang nagbigay sa akin ng sertipikasyon. Masamang palitan yan. Nakapasa si Cole. Impossible yan. Ang puntos naglagay sa kanya sa listahan ng Regional Emergency Vendor. Dumating ang tawag para sa rescue habang nasa support room ako. Isang worker shuttle ang sumalpok sa snowbank. Isang pasahero ang buntis. Malapit na ang contractions. Ang pinakamalapit na klinika ay 40 minuto ang layo. Huwag mong hayaang ipanganak ang aking sanggol dito. Gagawin nating ospital ang truck na ito hanggang makarating tayo sa isa. Nanganak ka na ba? Inihahatid ko ang kailangan ihatid. Sabi ng bawat instinct ko, magmaneho ng mabilis. Ang mabilis ay magpapataranta sa kanya. Ang mabilis ay sisira sa manipis na yelo. Pinanatili kong mababa ang bilis at malawak ang pagliko. Ang kargamento ay may tibok ng puso. Klinika, malapit na ang pinakahuling contractions. Sasabihin ko sa kanila na mas malapit tayo. Paano kung hindi tayo makarating? Kung gayon, ang truck na ito ang magiging pinakaligtas na silid sa kalsada. Umiyak ang sanggol bago sumikat ang araw. Ang tunog na iyon ay mas mabilis kumalat kaysa sa anumang ad. Ang supervisor ay asawa niya. Siya ang kumokontrol sa seasonal emergency contract. Ang gabing yon ang nagbigay sa akin ng imbitasyon para magbid. Mas malaki ang utang ko sa iyo kaysa sa pera. Magsimula sa ligtas na mga kontrata. Pagkatapos ay magbid,
para sa aming seasonal emergency contract. Iyan ang kontratang gusto ni Dylan. Tatlong taon nang gusto ni Dylan ang kontratang iyon. Seasonal Emergency Logistics, $380,000. Isang malinis na kontrata na may guaranteed routes. Siya ay 30% na mas mura. Si Cole ay sentimental. Ako ay abot kaya. Ang murang kargamento ay nakamamatay. Nag-alok si Dylan ng mas mababang presyo. Nag-alok ako ng maayos na track, sinanay na driver, nga panuntunan sa emergency spassing at mas kaunting namamatay na manggagawa. Kaya kung gawin ito ng 30% mas mura. MR Cole, bakit mas mataas ang bid mo? Dahil may kailangang bayaran, panatilihin, at protektahan. Takot ang nagsasalita. Ang takot ang nagpapabalat sa mga tao ng mapanganib na kargamento. Ang karanasan ang pumipigil sa kanila na gawin ito. Mas mura ang bid mo. Ang kanya ay nakakaligtas. Ang kontrata ay napunta sa Cole Ice Logistics. Nawalan ng pera si Dylan. Nawalan siya ng account. Nawalan siya ng mukha sa harap ng bawat executive doon. Iyon ang nagpanganib sa kanya. Binigyan kami ni Dylan ng mga presyo. Binigyan kami ni Ethan ng mga nakaligtas. Magsisimula tayo bago ang susunod na bagyo. Kailangan ni Dylan ng pera agad. Kumuha siya ng chemical load pagkatapos namin. Walang hazmat escort o legal na manifest. Pagkatapos ay binalatan ni Vince ang gapulang label. Boss, kailangan nito ng hazmat escort. Kailangan mong kumahimik at magmaneho. Paano kung tingnan ni Nora ang papeles? Kung gayon, huwag kang magatingin. Itinayo ni Blake ang ward sa pamamagitan ng pressure. Si Dylan ay tumatakbo sa panik. Iyon ang nagpabaya sa kanya. Tumigil siya sa pagtatago ng panganib. Inutusan lang niya ang mga tao na balewalain ito. Hindi na ito negosyo. Kriminal yan. Sinabi mong ituring si Ethan bilang banta. Sinabi kong talunin mo siya. Hindi maging tanga. Katangahan ang hayaan siyang gawin ang lahat. Masyadong mababa ang likurang ehe ng track. Walang hazmat level. Walang escort. Walang malinis na papeles sa sistema. Napansin ni Nora ang bigat bago niya nakita ang krimen. Nagsisinungaling ang truck na yan. 3 track, ibig sabihin, bagong agwat ng convoy. Radio check bawat 10 minuto. Walang lampasan ng walang utos. Walang gumagalaw ng mag-isa. Kung lumala ang kalsada, babagal tayo. Hindi tayo magpapakitang gilas. Paano kung may gawin si Ward? Kung gayon, hindi natin siya tutulungang patayin tayo. Iyon ang version niya ng pep talk. Noong nagmamaneho akong mag-isa, isang bakal lang ang tumama sa isang track. Ngayon, 3 track ang sumusunod sa aking brake lights. 3 makina, 3 pamilya ang naghihintay sa kanila. Nagbago iyon sa paraan ng paghawak niya sa manibela. Kailan ka naging ganyan ka, Boshi? Nang magsimulang sumunod ang mga tao sa akin. Pwede kang ngumiri. Sa kalsada, Hayaan mo na. ang track ni Ward, mabigat ang karga, mali ang pag-ugoy ng trailer. Masyadong mababa ang likurang ehe. Kung magdidikit-dikit tayo, isang aksidente lang, damay tayong lahat. Binuksan ko ang agwat. Lahat ng unit ng Cole, palawakin ang agwat, tumatakbo ang track ni Ward. Mabigat, Anong klaseng bigat? maling kles. Tapos naamoy ko, singaw ng chemical. Walang placard sa trailer. Illegal ang kargang yon. At papalapit ito sa gasolinahan. Lahat ng unit ng Cole, himinto. Delikado ang truck na yan. Delikado paano? Yung klase na sumasabog. Unang nawala ng preno ang driver ng Ward. Tapos kumawala ang gadrom ng chemical sa trailer. Kumalat ang spill papunta sa mga tangke. Ang shortcut ni Dylan ay naging bomba. Hindi ko mapigilan. Wala ng preno. Sasabog yan sa istasyon. Ang driver na yon ay may logo ng Ward. May dugo rin siya sa mukha at nakasara ang pinto. Si Dylan ang pumirma sa dispatch. Ang driver ang nakulong sa loob. Pinuntahan ko ang driver. Ethan, huwag. Ward yan. Hindi, driver yan. Hindi ko niligtas si Ward. Niligtas ko ang driver. Handa sa Dylan na sunugin. Nakaipit ang binti niya. Hirap siyang huminga. Amoy chemical at mainit na metal siya. Sabi na Dylan ligtas daw. Maraming sinasabi si Dylan. Pinilit niya akong kunin yan. Ang paghinga mo ang trabaho mo ngayon. Ang spill ay papalapit sa mga tangke. Kinailangan naming hilahin ang trailer ng patagilid. Wala pa kaming rest bumper noon. Ang front mount ay umungol sa ilalim ng bigat. Pero kinaya naman. Sabihin mo kay Hank na kailangan namin ng mas mabigat na bumper. Sasabihin ko sa kanya na gawan si Dylan. Nakita ni Nora ang gapulang label sa niebe. Nakita niya ang gadrom na walang tamang marka. Tapos, hinanap ng driver ang dashcam niya. Isang crime scene. Isang crime scene. May ebidensya si Dylan sa truck na sinubukan niyang gamitin. May audio ako ng dashcam. Binura ni Dylan ang file pero may audio ang driver na ito. Utos ng dispatch, tanggalin ang drive kahit ano paman.
Huwag ilagay ang mga label at manahimik ka. Ang lumang kotse ay nagmamaneho sa maruming kalsada, kaya rin namin. Sinabihan niya akong manahimik at magmaneho. Sabihin mo ulit yan para sa recorder. Ang pagbura ng files ay gumagana lang, bago may makapag-7 ng audio. Huli na sa Dylan. Nga fuel log, tawag sa dispatch, records ng reklamo. Nagsimulang magkonekta ang lahat. Binigyan ako ni Ward ng una nitong malinis na ebidensya. Binigyan ako ni Ward ng una nitong malinis na ebidensya. Maayos ko ito. Hindi. Sa wakas, naging uri ka ng panga, na kahit tera ay hindi na mapoprotektahan. Sabi mo, banta si Ethan. Banta siya. Ikaw ang naging ebidensya. Nagsimula ang investigasyon sa illegal na kargamento. Tapos umabot sa depektibong gasolina. Pinutol na radyo, maling reklamo, delikadong track. Lampas na ito sa negosyo ngayon. Palagi naman. Iniimbestigahan si Dylan. Kung gayon, gagawa siya ng mas masahol pa. 47 katao ang nasa labas. 47 katao ang nawala sa buong koridor. Nawawala ng signal ang GES. Nawawala ang mga unit ng Ward. Ang radar utility ang sanhi ng lahat. Kung gayon, kailangan natin ng taong nakakaalam ng ngala sa mapa. Bigyan mo ako ng mga papel na mapa. Minarkahan ng aking ama ang mga lumang service road gamit ang kamay. Nga logging cut, nagyelong liko ng ilog. Nga bakas ng gulong na hindi kailanman nakarating sa GES, isang ruta. Pakisabi sa kanila na hindi doon tayo pupunta sa Arilin. Doon pumupunta ang aking ama, bago pa man umiral ang opisyal na kalsada. Ligtas ba? Hindi. Posible. Ang huling ping ni Dylan ay mula sa kabila ng pagguho ng lawa. Walang driver kasama niya, walang kontak sa radyo, walang rescue ng road authority bago mag-umaga. Ang iwanan siya ay nangangahulugang mamamatay siya sa lamig. Halika. Ethan, ang huling ping ni Dylan ay lampas sa pagguho ng lawa. Hindi mo siya kilala. Tara na. Ang lumang service road ay wala sa GES. Sinundan ko ang pinutol na linya ng puno. Nga lumang gulong na bakas at ang river bend na minarkahan ng aking ama 20 taon na ang nakalipas. Iyon ang aming ruta. Wala sa GS ang kalsadang ito. Kaya siguro bukas pa rin ito. Naririnig mo ba kung gaano kabaliw ang tunog niyan? Mas mabuti kaysa sa nakakabinging katahimikan. Natabunan ng niebe ang gilid ng kalsada. Ang mga puno ay nagpapakita pa rin ng linya ng pagputol. Ang tunay na kalsada ay nag-iwan ng mga peklat. Kailangan mo lang malaman kung ano ang hahanapin. Kaya pinanatili ko ang konvoy sa isang linya. Nawala ko ang bakas. Huwag kang mag-break. Diretso lang, sundan ang aking mga ilaw. Paano mo nalaman na nasa kalsada pa rin tayo? Ang mga puno ay nakaposisyon na parang pinutol. Hindi yan ang ginhawa na inisip mo. Ang ilog ay walang marka, walang opisyal na limitasyon sa timbang, walang rescue crew sa malapit. Sinuri ko ang gabitak ng yelo, ang tunog ng agos at ang takip ng niebe. Pagkatapos ay ipinadala ko si Lazarus na unang maglagay ng marka, Boss Elhan. Hindi mo kailangang maging unang truck. Kailangan ko. Natakot ako. Ang unang trek ay dapat na akin. Kung nakalusot si Lazarus, susunod ang konvoy. Kung bumagsak siya, babalik ang lahat. Iyon ang patakaran. Madali. Nawala ng kapit ang likurang bahagi ng pangalawang trek. Dumulas ang trailer nito patungo sa isang bitak. Ibinak ko si Lazarus sa linya at ikinabit ang kadena. Masyadong malakas na hila ay sisira sa aming dalawa. Kailangan ni Cadelay na tapatan ang bilis ko. Hihilahin mo ang sarili mo sa yelo. Tapos hilahin ng mas mabilis. Nakarating kami sa North Camp na may sobra pang gasolina. 32 manggagawa ang nasa unang silungan. 15 pa ang nasa pangalawang lugar. 47 lahat. Nahanap mo sila. Tapos may nagulat ng isang nawawalang sasakyan. Simulan ang pagbilang ng tao. Isa pang sasakyan. Huling ping ay si Ward. Gusto ko siyang iwan. Siya ang unang umalis sa akin. Pinutol niya ang radyo ko, nagpadala ng masamang gasolina at pinanuod akong lamigin. Gayon, nakulong siya sa sarili niyang trek. Ang pagpipilian ay akin. Ethan, pakiusa. Iniwan ka niya. Alam ko. Kung gayon, hayaan ang kalsada ang magtapos nito. Kung iniwan ko siya, nanalo si Dylan sa huling pagkakataon. Pinakopya niya ako sa kanya. Masyadong mahal yon. Kaya binuksan ko ang pinto. Kinainisan ko siya sa lahat ng oras. Hindi ako ikaw. Mas mabuting tao ka kasa sa akin. Ayaw ko niyan sa iyo. Ang pagligtas kay Dylan ay hindi nagpawalang bisa sa kanyang utang. Nandoon pa rin ang masamang gasolina, nandoon pa rin ang putol na radyo, nandoon pa rin ang ebidensya. Tinyak ko lang na nabuhay siya ng sapat para harapin ito. Sa tingin mo ba mas magaling ka sa akin dahil dito? Hindi. Ginawa na iyon ng kalsada. Malinis ang isang yon. Inaresto si Dylan sa harap ng mga taong dating pag-ari niya. Walang lumapit. Nawalan ng driver ang Ward. Nawalan ng kontrata ang Ward. Nawalan ng malinis na reputasyon ang Ward.
Dylan Ward, arestado ka sa kasong reckless endangerment, illegal na pagbiyahe ng mapanganib na materyales, pandaraya, at pinaghihinalaang sabotahe. Hindi mo ito magagawa sa harap ng mga driver ko. Hindi na sila ang driver mo. Nakuha ng Cole ang Regional Emergency Contract, pangunahing operator, nga priority route, tunay na otoridad. Nagsimula ako sa isang sirang track. Ngayon, mayroon na akong convoy. Regional Emergency Logistics Authority. Pangunahing operator. Kung gusto mo, Hindi mo napanalunan ang kontratang ito sa silid na yan. Napanalunan mo ito sa bawat pagbalik mo. Kung gayon, magsisimula na tayo, bago ang susunod na bagyo. Nakarating siya sa bahay. May ilaw na ang Lazarus, may rescue bumper, may convoy sa likod niya. Dito, ang pera ay nakakabili ng mga track. Ang yellow ay gumagalang sa mga driver. Saan tayo, boss? Sa kalsada. Minsan akong tinawag ni Dylan na tao lang sa likod ng manibela. Tama siya tungkol sa manibela. Ang manibelang yon ang nagtayo ng kumpanya ko.